rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang fresh na beauty ng Mama Sam ninyo, di ba? Ganyan talaga ako pag maganda ka. Kasi maganda ako. Charot! So, kamusta naman? Ako okay na okay ako kasi today is Wednesday, tomorrow is my day off. Kasi nga, Teacher's Day. So, meron kaming meeting, meron kaming seminar, pero hindi na ako pupunta doon. Meron akong gagawin doon. Tutunganga lang ako doon. Eh, di mag-stay na lang ako sa bahay para mas bongga, mas winner, di ba? So, yon. So, syempre, excited ako dahil malapit na ang New Year's Day, 'di ba? Yung Chinese New Year. Oh, so 'yon, another holiday na naman 'yon. Gala-gala na naman. Tapos bukod doon, syempre, malapit na ang bakasyon, 'di ba? So pagpasok ng February, finals na namin, and then pagpasok ng March, ay nako, pahinga na, 'di ba? So 'yun, at wala din sweldo. Anyway, excited ako for the next one kasi nga dito nga ipapakilala nga yung magiging officially candidates ng Miss Universe Philippines. Are you excited, guys? Kasi syempre dapat ma-excite ka dahil eto na ang bagong labanan ng mga kandidata dito sa national pageant ng Miss Universe Philippines. And then eto nga, speaking of Miss Universe Philippines, kumpirmado nga pala talagang sasali si Maureen Montaigne ngayong taon na to. So kanina nagchichika sila ni Samantha na naka-live doon sa Instagram. Ayun, ngayon kumalat sa social media. Ang nag-splok ay si Samantha Panlilio. Sinabi niya na ito nga daw si Maureen Montaigne ay sasali na sa Miss Universe Philippines. In fairness kay Samantha, ang ganda niya ngayon, no? Bet ko rin siya sumali sa Miss Universe Philippines. Pero ayun nga, mauuna na muna si Maureen Montaigne na mag-join. Ang tanong ng lahat, so si Maureen Montaigne na kaya ang makakakuha ng corona from the Binibining Pilipinas? Kasi di ba marami nga nagsisalihan na mga kandidata or mga queens from the Binibining Pilipinas queen. Tapos pagdating dito sa sa Miss Universe Philippines, hindi talaga sila nananalo. Kung ito si Maureen Montaigne ay nag-title bilang Globe sa Miss Globe, so ngayon talagang bababa siya sa pagiging reyna niya at susubukan niya maging Miss Universe Philippines for 2025. Are you excited, guys? Ako excited ako doon sa part na magaling kasi si Maureen Montaigne sumagot eh. Tapos, Inglesera. Tapos, maganda. But tignan natin kung ano yung ipapakita niya talagang bago sa Miss Universe. Siyempre, mas gusto ko may transformation siyang magaganap. Tapos, gusto ko din na makita sa kanya na siyempre, bagong Maureen Montaigne, kumbaga yung repackaging as a candidates ng Miss Universe Philippines. Kasi, kanina habang pinapanood ko siya doon sa interview nilang dalawa or chikahan nilang dalawa ni Samantha Panlilio, parang sabi ko, ano kayang transformation nito? Kasi wala naman ako nakikitang bago. Kumbaga, na-interview ko na to long time. Maganda si Maureen Montaigne, pero doon ako sa part na anong repackaging ang gagawin mo para sa laban niya sa Miss Universe Philippines? Para masungkit niya yung corona ng Miss Universe Philippines. Pero na lang kung pupunta siya dyan at siya na talaga yung magugustuhan ng di ba? Ng mga hurado. Or pera na lang kung ipupush din siya. So, ang akin, syempre, kailangan pagandaan niya para hindi masayang yung laban niya. Kilala natin si Maureen Montaigne na naging kandidata na to ng Miss USA, Miss World, at saka Binibining Pilipinas, at ngayon dito nga sa Miss Universe Philippines na siya pupunta. Sa totoo lang, siya ang kandidata na parang lahat yata ng pageant or national pageant na ikutan niya na except Miss Earth. Oo. Imagine mo, pumunta siya sa Miss World Philippines, tapos pumunta siya sa Miss Globe, tapos ngayon naman dito naman sa Miss Universe Philippines, di ba? So, galing siya sa Binibining Pilipinas pala. Kumbaga parang siya lang yung candidates na talagang
alam mo yun, nakasali na sa lahat ng pageant. So, ano ang tsansa niyang manalo dito sa Miss Universe Philippines? Malaki syempre. Malaki yung tsansa niya dahil meron naman siya tinatawag na talagang extravaganza para sa laban niya. Andiyan dyan din na masasabi mo din na ang Maureen Montaigne ay talagang masasabi mo na ibang level at yung credential neto as a candidate sa mga beauty pageant ay hindi mo naman talaga matatawaran. Kumbaga, high caliber. Pero syempre bilang kandidata ng Miss Universe Philippines, hinahanap natin sa kanya ano yung repackaging na makikita natin sa kanya bilang kandidata ng Miss Universe Philippines. Ito pa lang din ang kauna-unahan ng kandidata na Miss Universe Philippines na dati ng title holder sa international pageant. So, siya lang yung isa sa mga talagang kumbaga first timer na dating Miss Globe title holder ilalaban nila ng Miss Universe Philippines. Kumbaga parang Antonia 2.0, ganon. Pero, syempre, usap-usapan din, syempre, nasasali nga itong si Winwin Marquez. So, isa din siya sa mga talagang history na Reyna Hispano-Americana na magjo-join dito sa Miss Universe Philippines. Wala pang konfirmasyon mula kay Winwin Marquez. Pero dito kay Maureen Montaigne, mukhang kumpirmado talaga na sasali siya. So, ang tanong, sila kaya ang maging reyna talaga ng Miss Universe Philippines kung sakasakali? Siyempre, risk ito. Malaking risk ito. Ako, ang nakikita ko, malaki yung chance niyang manalo at malaki din naman yung posibilidad na pwedeng matalo. Depende talaga. Kaya nga sabi ko, ano ba yung repackaging na gagawin para sa laban niya? So, challenge ba talaga to para kay Maureen Montaigne or susubukan lang niya yung lakas niya laban niya dito sa Miss Universe Philippines? But ako naman, excited ako for her kasi parang feeling ko magandang bardagulan to kung sakaling itatapat sa kanya si Winwin Marquez. So, sa madaling salita, silang dalawa ni Winwin Marquez ang maglalaban reyna to reyna. Di ba? Kasi kung iisipin mo wala pa naman talagang lumaban na reyna talagang title holder as a sa international pageant. Meron mga first runner-up, mga runners-up sila. Like example, Atisa Manalo, ayan, first runner-up siya sa Miss International, tapos nag-join dito. Tapos si Taguig, tawag dito si Christy McGarry, first runner-up sa Miss Intercontinental. Yung last year, ang labanan ay first runner-up to runner-up. Pero ngayon, ang labanan ay, ayun nga, so, susubukan yung lakas nila dahil ang magiging labanan dito, kung sakaling si Winwin Marquez ay talagang kumpirmado na sasali dito sa Miss Universe Philippines, so magiging labanan nila dyan ay reyna to reyna. So, excited, di ba? So, ay nako, hindi na ako makapaghintay kung sino pa yung mga kandidata talaga na dito. Pero sabi gano'n, possible din ba na malusutan o matalo sila ng baguhan? Ayan ang abangan natin dito sa Miss Universe Philippines. Kung ito nga si Maureen Montaigne ay kumpirmado at ito nga si Maureen Montaigne ay matalo kaya siya ng isang baguhan? O, di ba? Depende yan sa laro ni Maureen Montaigne. Kaya nga sabi ko, ano ba yung repackaging na makikita natin sa kanya? I mean, bago, transformation as a candidate ng Miss Universe Philippines. Di ba? So, I'm so excited. And then, tingnan natin, ba't malaki ang posibilidad na si Maureen Montaigne ang makakuha ng corona ng Miss Universe Philippines kung sakasakali na talagang kumpirmado na ang lola mo. Pero sa kaninang inireveal ni Samantha Pandillo, mukhang kumpirmado nga talaga ang lola mo na magjo-join. So, hintayin na lang natin si Winwin kung magko-confirm para sa kanyang laban sa
Miss Universe Philippines for 2024. So, yon kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga kandidatang naririnig natin? So, tingin ba ninyo talagang magbabardagulan ba ng bonggang-bongga ang dalawang kandidatang to? I-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa Sam TV, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. So, yan. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.